Samantala, ipinagtanggol ng Malacanang ang panukalang unprogrammed funds sa 2026 national budget at tiniyak na gagamitin ito sa tama at hindi maaabuso. Nagbabalik si Crisol Pardilla. Dinepensahan ng Malacanang ang panukalang unprogrammed fund para sa susunod na taon. Pondo ito na wala pang tiyak na proyekto pero maaring gamitin kung may sapat na kita ang gobyerno o may bigla ang pangangailangan. Sa halos 6.8 trillion pesos na ipinasang panukalang pambansang pondo ng Kamara para sa taong 2026, higit 200 bilyong piso inilagak para sa unprogrammed fund na pinangangambahan ng ilang mambabatas na pag-ugatan ng korupsyon. Sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogrammed appropriations, ay kinakailangan po. Lalo-lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations. Iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Nanindigan ang Malacanang na hindi dapat madaliin ang pagsasampa ng kaso sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa harap ito ng paglitaw ng mga survey na nagpapakita ng pagkainip umano ng mga Pilipino na mapanagot ang mga tiwaling sangkot sa mga kinurakot na flood control project. Kalma lang. Muli. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Apela ng Malacanang, hayaan ng Independent Commission for Infrastructure na kumpletuhin ang mga ebidensya para makapagsampa ng matibay na kaso. Tiniyak ng palasyo ang paglaban sa korupsyon ng Bureau of Customs. Kasunod ito ng inilabas na Investment Climate Report ng US State Department na sinasabing isa pa rin sa mga pinakakorap na ahensya ng gobyerno ang Customs Bureau. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At nais nilang ipaliwanag at ipakita na meron pong sweeping reform agenda ang bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability, and professionalism. Giit ni Castro, ipinagbawal ng anumang conflict of interest o pagpasok sa mga customs brokerage ng mga kamag-anak ng mga opisyal o kawani ng ahensya. Halos 97% na rin ang digitalization rate ng BOC na nagpapabilis sa transaksyon ng ahensya at naglilimita sa pisikal na pagproseso ng mga dokumento at nakakapagbawas sa posibleng tsansa ng panunuhol o pangingikil. Crisol Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.